Hello po mga katekram. So tayo po ay may napakahalagang mission for today. At kailangan po ang tulong ng buong team katekram para po may raos po natin itong mission na to. So hinintay po natin sina Ate Janet, sina Kuya Lito, si Kuya Jolan. Andiyan na! Andiyan na siya. Napakasakit ng mga balita ka Tekra, pero it is what it is. Lahat ng ano talaga may konsekwensya ng pairam. Lahat ng desisyon ng tao may kapalit. Kaya nagturmeric ako kahapon. Mabuti o masama, no? Oo. Kaya ano na. Saan? Bati ka. Ayun, magandang umaga po mga ka-Tekram. Ayun, samahan niyo po kami sa napakahalagang mission po natin ngayong araw. At ayun, gaya nga sabi ni Kuya Jun, ganun talaga. Lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama, ayun, meron niyang laging balik. Kaya, ayun, samahan po ninyo. Ang tanong, ready ka na ba Kuya Ram? Oo naman. Hindi mo naman first time. Hindi. Pang mga pangilan mo na. Siguro pang fit Sampo. o ano. Jason, pangalawa? Pangalawa, sana hindi ako nadala. Kasi nung una ko Tyram, inimatay ako pagkatapos. Nakakahiya, nasa antayan kami ng sasakyan sa ospital. Hinimatay siya. Nanimatay ako, nagbabantay sa akin si Pastor Alan. Kaya babawi ako ngayon, hindi ako iimatay. Kuya Bert, good morning ka muna. Good morning po mga ka-Tekram. Are you excited ka ngayon? Excited po ako ng dugo. Yan ang katapang si Kuya Siya na yung Robert. nagsabi, wala pa kami sinasabi about sa dugo. Binuking mo agad. Oo, binuking ka Kagad, agad. dinabuking eh. Hindi, nalungkot nga siya kahapon, di tayo natuloy. Pero kahapon pa lang, talagang gusto niya nang puntahan si Kuya Jerry. Kilala mo si Kuya Jerry, Kuya Robert? Hindi po. Oh, Kuya Robert. Kuya Di ba siya yung hinihiraman mo ng grinder? Pang welding. Nag-aalaga ng manok. Naman po na yung tech yun. Tao, detect. Nasaan si Esteban? Ba't nasabi mong nasabi mong hindi? Baka siguro sa pangalan. Hindi ko po kilala. Mukha lang. Si Benben. Mukha lang. Ang pangalan nun, Jerry. Kaya Ben, malaki pa sa kanyang payong. money for Jollibee daw. Oh, Jollibee? Ay, they're gonna go to Jollibee? Where are you going? Where are you gonna go now? Hoy! O sige na, bye! Bye! You take care, ha? Take care na! pupunta tita? Say tatay pa sa lubong! Nainitan eh. Thank you. Di ba't pinadagdagan yung gamit niya? Ano, kumot. Kasi yung, di ba nilinis ko siya kahapon. Puro tugo siya. Puro dugo yung ano niya talaga. Grabe si Jer kahapon. Para galing saan yung dugo? Ano, yung Nung sinalinan? pinipilit niyang pinipilit niyang ano yung katawan niya, Baguhin. iyan yung posisyon. Ngayon, na ano niya yung swero niya, nabunot. Oh, yung dugo niya talaga parang gripo. Kasi mana siya eh. Kaya ganun. Nagkalat at dugo doon sa higaan niya, sa katawan niya. Tsaka kaganda nakarating kahit ako, nauna ako sa inyo. Hindi siya na-pull out. Iniwan ba naman ng mga anak? Masaklap pa ng tech yun. Nagpaalam sa tatay nila na bibili ng pagkain na lugaw para sa tatay. Nanghingi pa ng pera kay Jerry pambili. Binigyan naman ni Jerry ng 500 kasi puro po yung binigay yung iniwan ko kay Jerry noon eh. Binigyan niya ng 500. Hindi na rin bumalik. Sabi nung katabi sa akin kahapon. Iniintay nga po ng tatay. Sabi kanya hindi na po bumalik. Bumili lang po na kasi nagugutom na yung tatay nila. Ano ba naman? Binalik man lang yung pagkain ba? Kahit yung pagkain man lang, no?
Tsaka hindi nakakaupo si Jerry. Sinubukan ko lang siya kahapon para makainom ng gamot. Kasi binigay sa akin ng nurse yung gamot. Kailangan busog siya bago inumin yung gamot. Bumaba na ba yung ano niya? Natakot pa nga si Jolan. Kasi ibig masamit ni Jerry nung painumin namin ng gamot. Natakot Kasi pa yung na. pagkasamit. Oo. Kasi hindi nga siya nakakaupo. Dahil bawat kilos niya masakit. Yung manas niya, nagbaba na ba? Lalo pa nagmanas. Lalo pa. Pero sabi ng mga nakakasamang nagdadialysis doon, mawawala daw yun. Mapupush daw yun ang mapupush. Yeah. Kada dialysis, nababawasan ni kaimanas niya. Kaya dapat pag kami nararamdaman na po tayo katekram, check up na po kagad. Huwag na pong paatay-atay. Paatay-atay. Kay Kuya Jerry kasi, Kuya Ram, Oh, alam niya na yung problema niya. yeah. Na mataas nga yung ano niya. Kumbaga, kababayaan na lang din siguro. Kasi kung panggastos, may panggastos naman siya. Yun nga. Ayaw ko sanang ilagay dito yung about sa ano nila, yung Lifestyle. Medyo ano kasi, para ano na lang din siguro sa mga awareness, ano, aral. aral ba? So, lagi silang umiinom. May ganyan na siya kasi nararamdaman. Yung hap lang. Nagiinom pa, kaya talagang persado yung ano niya, kidney niya. Diba nung nagtago-tagoan kayo, namiinom sila. So yun nga katekram, yung Kuya Jerry ho natin, ang cost ng, ang finding sa kanya is Chronic kidney disease, stage 5. yan, napakasakit na balita. So, Alam mo ba, Tekrap, kagabi, di ba habang dinadialysis siya, mm, nagtanong-tanong kami ng mga bantay kung ano ba yung ano na ng mga kidney nila. Baka kami pala pinaka-highest. 2,000. si Kuya Jerry. Oo, siya pinakamataas. Yung mga kasama niyang dinadialysis doon, 1,100, 1,200, 1,400 ang pinaka-ano. Taas kami na ang pinakamataas. Kaya tanong-tanong nga kami. Tapos sabi nila, si Jerry nga, kailangan na niyang kainin ngayon, puro dry. Yeah. Kasi di ba matulog siya sa katawan. Yun ang turo sa amin ng mga kasama na dati raw sila lutulan dito pinapakain. O pinag-dry na ng pagkain. Chronic Kidney disease. kidney disease stage 5. Bali nagkaroon yun nga, nagkaroon na ng problema yung kanyang kidney. Sira na. Wala na. Nasira Totally, na yung kidney niya sira. totally wala na po pala talaga. Wala nang, Yung chance na niyan daw. Ano yung dialysis talaga? Ang makakalit. Pwede pa na, may natatagdagan pa naman buhay niya. Yun nga, dialysis. Pero yung unang araw mo kasi, pangalawang punta mo doon, di ba? Hindi mo naman na-vlog. Oo, hindi. Ngayon lang namin na-share ka, Tekram. At saka hindi ko naisipin na dahil agaw buhay nangyayari sa kanya dahil hirap na hirap siyang huminga. Hindi ko na rin maisip na i-vlog talaga. Yeah. Pinilit nga lang namin nung di ba, Janet? Oo. Kasi parang ano pa nga, Ayaw pa nga niya. hinihintay pa. Kaya yun Ang kwento po kasi nun ka Tekram, si Kuya Jerry, matagal na panahon na yung kanyang, anong tawag doon? Kanyang acid. bisyo. Oo, yun. Yung kanya pong bisyo, sinasabihan na po nila Tito John, Tita Flor na tanggalin na, bawasan na muna, unti-unti hanggang sa matanggal. Pero ang problema ko kasi, kasarapan po ng bisyo po nila Kuya Jerry. Bata pa kasi. Hindi ko ba alam. Matigas ang ulo din. Ano pa lang yan, Tekla, bago magpasko, nasabihan na siya na yung result niya, pan-dialysis. May katigasan din ang ulo.
baka na makuha pa rin sa gamot. Eh, siyempre, doon siya na maggamot muna. Binigyan naman ni Doc ng gamot. Kaso hanggang sa nagmanas na. Ibig sabihin, hindi na kaya talaga ng gamot. Nakita nga namin yung mga gamot niya. Sabi nga ni Doktora, tataas na mga gamot niya. Sorry po. Puro sa uric. Kaya sabi nga ni Doktora, ang pag-inom kasi ng Parasakirot, hanggat kaya natin tiisin, huwag talaga basta-basta ng Parasakirot. Kaya ang dami ko rin napulot na aral sa nangyari kay Jerry. Number 1 aral, pagka may bisyo ka talaga, mapapahamak yung sarili mo. Number 2 na aral, pagka may naramdaman ka, hindi mo inaagapan, lalala na, hanggang sa ganyan na. Number 3, na narinig ko nga, hindi ko ba alam bakit iniwan ng mga anak. Yan ang pinakamasakit sa katulad Tekram. 2 times tumawag ang hospital sa akin. Bakit to yung pasyente ko iniwanan ng walang kasama, sabi ko. Doktor, sabi ko, ma'am, iniwan ko po yung si Jerry kasi dumating na po yung ate niya. Nakiusap ako sa ate niya hanggang sa pag dumating yung mga anak, doon na lang siya umalis. Dahil yun ang kapalit talaga, dahil nakiusap kami sa mga anak ni Jerry na si Tita Flor na yung ama nila sila muna magbantay. So, ang ganda ng sagot. O sige, papawi po kami kay Papa. Kami ang mag-aalaga at magpapantay. Tapos sinabi nila wala raw silang pamasahe. Itinawag ko ni Chef Flor. Agad-agad naman. Inano ni Flor. Pinadalan. Sa 12 hours ang biyahe nila ha. 12 hours mula Isabela papunta doon sa hospital. O pagdating nila doon, 1 oras lang daw umalis. Iniwanan ng ama na nagugutom. Doon nga po ako, yan yung pinakamasakit na narinig ko ngayon guys. Sabi ko, ayaw ko naman din ayaw ko din naman magsalita o mag-judge kasi hindi natin alam yung yan. Kaya sa mga katekram po natin, lang po, hindi ho natin alam yung dahilan. Kaya maging maingat po tayo sa sa mga komento natin kung bakit to ganun nangyari, kung bakit biglang iniwan yung papa po nila. Ang ng asawa niya sa akin, ate, paano kung bubuhayin ng mga anak ko kung hindi ako magtatrabaho? Yun. Kasi may anak silang dalawa ni Jerry, maliit pa. Parang kinder pa lang yata. So sabi ko, dahil yung kuya niya, yung tinitirhan nila, dinadialysis din. Nasa hospital sila ngayon sa Mexico. Ay, ganun. Nakakumpine pa rin. Kaya siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yung kuya niya, yung kasama nila sa bahay, nagdadialysis, nasa Mexico. Tapos si Jerry, nasa JBL naman. Kaya ang ko sa kanya, kahapon nakiusap ako sa kanya na pagkatapos mo ka magtrabaho o bukas na umaga, pero maganda sana ka pagkatapos ng trabaho, puntahan mo dito si Jerry para bihisan kasi puro dugo. Yung mga short niya, syempre may hiyasahan si Jerry, hindi magpapaano yun. Kaya sana nakiusap ako sa kanyang puntahan at bihisan. Pero nalinis ko naman na si Jerry, nilinisan ko, tinanggal ko mga dugo. Pero sa short niya, hindi ko lang may hiya si Jerry. Sabi niya, wag na daw tanggalin, pumutang ko na lang daw siya. Ano siya, naka-ward o sa isang room? Naka-room na siya ngayon. Kahagabi, ibinalik siya sa ER kasi wala pa available. Kaninang madaling araw, nag-chat yung ate niya. Ate Janet, naka-room na kami. Dito kami sa way ng dialysis area. Nasa 5th floor kami. Sige, sabi ko. Try kong makaakyat, sabi ko, pero kasi may higpit hindi sila nagpapaakyat. Siguro gagawa ko ng para bili akong tubig ko, pagkain, para mayakyat ko lang. Okay. Kinausap ko rin mga kapatid niya, sabi ko, ate, alam niyo po ba, ang hirap makapasok dito sa ospital na to, nandito na po tayo.
ginagamot na po yung kapatid nyo. Mm. Bantay na lang po ang kailangan. Huwag po natin ano yung sana na mailabas si Kuya Jerry na wala sa ano pa. Bantay lang naman eh. Ang hirap-hirap pumasok. Ang daming araw nakatiis sa sulok lang sa mga gilid-gilid. Mm. Dahil kasi doon sa JBL kompleto kasi ng gamit. Yeah. Yung dialysis nila na raw, ang ganda. Mm. Ang linis-linis. Ganda talaga. Pero sa kondisyon po ng sakit po ni Kuya Jerry Katekram, mahaba pa pong ano, Gamutan. gamutan. Sinapat na ako rin ni doktora na si Jerry magtatagal na sa ospital. Marami pang dapat gamutin sa kanya. Mm. Sabi na ni doktora yun. Ang hirap talaga pag napabayaan mo yung mata sa katawan mo. Yan talaga ang kalalabasan. Bali, 3 weeks lang nakaano, no? Naging gano'n ang naging ano na, 700, naging biglang 2,000. Minsan, Natakot pa nga ako kay Jerry kahapon eh. Sabi niya, ate, bakit blurred yung panin ko? Eh, matulog ka lang, sabi ko, mawawala din yan. ano yun? Pwedeng mataas yung sugar. Ano, sugar niya, sabi sa akin, normal naman daw. Kulang ng ano siguro pa yung ano, stress siya. Lumisigaw siya kapag yung ano niya, ginawa ko kagabi, sobrang bigat na isang paa niya. Nilagyan ko lang ng bag, yung daladalang gamit ng asawa niya. Nilagay ko sa ilalim ng binte. Ayun, medyo naginhawaan daw siya. Masakit daw kasi. Yun nga lang nililinis ko, umaaray siya. Ate, masakit. Eh, hindi natin pwedeng nililinis siya. Hindi ko man pinipiga, punas lang sabi ko. Punas lang ginagawa ko. Gusto kong malaman natin, Janet, yung kondisyon ni Kuya Jerry, napagtanong mo ba doon sa mga, or nasabi ba ng doktor, ano yung parang, Kahapon kasi. ano yung percentage, kumbaga ano yung percent na magsusurvive siya, gano'n? Kahapon kasi hindi ko kasi naabutan si Doc. Alangan bantay nung nag-ground si Doc. Kaya alam ko na pag ano, tinatanong ko naman si Jerry, ano sinabi ni Doc sa'yo? Hindi ko alam ate. Kasi sabi mo stage 5 eh. Oo, sa Kumbaga, ano niya sa ano na eh. sa lumabas na result ng kanyang ano, blood. Yun na Papalit na yung- naman yung blood niya. Ang ano niya, yung lagay ng kidney niya. Yeah. Napakahalaga ng kidney sa Katawan. ano ng katawan natin, no? Siya yung filter pala, no? Oh, ay, naku, nasabi yung filter. Parang ganun yung nakikita ko sa dialysis na kasi na-curious ako. Sabi ng isang kasama ko doon nagbabantay, ate, pwede ka pumasok. Eh, nakita ko na si Jerry sumilip ako, giniginaw, nakaganon siya. Di pumasok ako, kinumutan ko. Ay, para pala yung sa tubig nga, di ba may ganyan. Parang ganon, na parang may washing na umiikot dun sa Yung old na dugo. No, kumbaga, inilalabas ang dugo niya, bumabalik din pala. Ganun pala yung Ang galing ng kidney. Bakit Oo. ganun yung disenyo ni Lord sa tao? Tao lang din talaga ang pasaway. tayo lang din gumagawa ng sakit. So ito yung yung chronic kidney disease, CKD na tinatawag. Stage 5, also called kidney failure or end stage kidney disease. Is the most severe stage where kidneys function at less than 15% na lang of normal. 15% na lang pala, 75% ang nawala. 7% yung lumabas kay sa 7% o mas mababa pa pala, leading to waste build-up, swelling, fatigue, and serious complications like heart disease. Kaya pala medyo hirap na siyang maghinga. Hirap siyang huminga. Requiring dialysis or kidney transplant. Pang ano na pala talaga. Pampalit na pala talaga. For survival daw, symptoms for survival,
yun nga, yung kidney transplant. Parang ano pala to, si Kuya... Oo. Kuya Sider. Kidney rin siya. Oo. Kaya di ba kailangan niya ng kidney transplant? Yun na lang yung solution niya. Yeah. Pero kay Kuya Sider may magdo-donate eh. Kaya tayo. Sabi ni Kuya Steve kahapon, kung kaya kong ibigay yung limang bag na Kuya dugo. Jerry, natulog ako 12 hours para 5 bag kaya. Ganun ba yun? Hindi joke lang. Yung wala na tayo dito. Pero hindi kaya yun, isang bag lang talaga. Pero Patay ka na. First Pero time ko pa, tutusin. kinakabahan pa. Pero tutusin ka, Tekram, yung ano ho natin, kailangan talaga nating magbawas ng dugo kada isang taon. Parang yun nga yata yung ano nun eh. Alam niyo ba yun, Tito John? Ako nung ginawa ko yun na yung mga tigawad ko nung nagkawalaan. Nung college. Oo. Yun yung parang napansin kong isa kasi tinutubuan ako ng mga tigawad. Nung nag-donate ako mga sunod-sunod kasi yun eh. Ano bang interval nun dito? Buwan. Pero nagulat talaga ako kahapon kay Kuya Robert. Kasi nung narinig niya tayo ng dugo, sige po, kasama din po ako, sabi niya, Tito Jun. First time ba niya? O nag-donate na siya before? Kuya Bert, nag-donate ka na ng dugo dati? Hindi pa. First time. Kasi di ba nagiinom siya ng gamot? Pwede kaya yun? Itatanong natin. Pero pagka hindi pwede, Kuya Bert, okay lang ha. Basta nang galing kay Doc, no? Okay. Okay daw po, Katekram. So, yun. Kuya Jerry, nandito lang kami sa likod mo, Kuya Jerry. Mahal na mahal ka namin. Kaya sabi nga ni Kuya Steve kahapon, kahit 5 bag, kaya niyang ibigay sa iyo kung pwede. Tapos kami lahat, mahal ka namin. Kaya kami pupunta sa iyo para may naka-reserve kang dugo pang palit-palit mo. Kaya pagaling ka, mahal na mahal ka namin. Higit sa lahat, ibigay mo lahat yung paniniwala at pananalig mo sa ating Diyos para magkaroon ka ng sapat na kalakasan sa laban ng buhay mo ngayon. Okay? So, yun. Pag okay ka na, malakas-lakas ka na, makakalabas ka rin dyan. Mapapanood mo ito, Kuya Jerry. Ayun. Mamaya na lang po, Kategram, update po namin kayo kung ilang bag po yung makukuha kay Kuya Steve. Nanay Steven. Baka ako na yung malagay sa bag pag nakalim. Takot ako kahapon sa kanya. Bakit? Eh kasi iniwan po ko ni Ate Janet, nag-ano siya. Gutom na Gutom siya. Eh bigla siyang, sabi niyang gano'n, hinahabol niya yung hininga niya. Ako, kay ka ba, Kuya Jerry, sabi ko. Gumaganon lang. Kapag nawawala yung oxygen ni Jerry sa ano niya, para siya nagkahapon ng hininga. Tapos maya't maya yung paa niya laging namamanhid. Kabilaan. Yeah. Tapos tinitingnan ko rin siya, naninilaw kasi. Sabi ko, ayun siya, kuya, ganyan yung balat niya. Yeah. Nasa ER pa lang kasi kami niyan eh. Yeah. Kintap ng nasa Malaysia. Ako. Kuya Jolan, ano bang ano yun ni Kuya Jerry kapag... Lagi ko siya sinasabihan, magpagamot. Ang sinasabi niya, may gamot naman lagi. Sabi ko, iwasan mo na lahat ng mga bawal. Kasi nakakabanding mo siya yan, no? Oo, kuya. Tapos lahat ng bawal, kinakain pa. Lahat ng bawal, iniinom pa. Palagi siyang sinasabihin, magpatingin ka na. Sabi ko, baka mag-second opinion ka sa iba, sabi ko. Baka dun, makakuha mo talaga yung resulta. Hanggang sa sinabihin ko siya magpa-ultrasound din. Para masilip mo yung organs mo sa loob kung okay pa ba. Saka na lang, sabi niya. Sa kanila yan. Saka sabi ko, baka yung gamot mo hindi na angkop sa sakit mo, sabi ko sa kanya. Sabi, may atin daw hanggang sa lumala siya.
Kasi yung malas niya paulit-ulit tapos hindi nawawala. Itong huli kasi nagtagal na. Akala niyo siguro nung unang nawawala, ibig sabihin kaya ng gamot. Oo. Tapos ngayon yung gamot hindi na kaya yung sakit niya. Kasi dapat lahat iaasa sa gamot. Mm. Disiplina. Cycle ni Kuya Disiplina Jerry. talaga. Gagaling naman siya. Baga natin, nakita ni Kuya Jerry. Na ano yan, nakakaginhawa kasi nakakaisa pa yun. Siya ulit-ulit. Ito, Walang disiplina. ano rin po to yung wag po tayong mag-ano sa gamot talaga. Kasi kung iaasa gaya ni Kuya Jerry natin katekram, kada may maramdaman po siya, sabi nga ni ate, disiplina hindi yung gamot. Kung tutuusin po, kung talagang nakinig ko si Kuya Jerry sa amin noon pa about sa alak, Yeah, hindi talaga aabot sa ganyan eh. Ginagawa pa bahay ni Tek John. Eh, Pinapawalan na yan. May gamot daw po, kaya kung lahat iisipin po natin, kaya naman ang gamot. Yun nga, yung posibleng pwede mangyari po sa atin. Isa pa yung mga pain reliever. Isa sa mga sumisira din po ng ano natin yung kategram ng mga bato natin. Kaya drink. energy drink. Kung pagod po kayo, matulog po kayo, magpahinga po kayo. Huwag niyong abusuhin po talaga yung katawan natin. Tubig, mas maganda. Kami po puro tubig lang katekram. Huwag araw-aramin yung energy drink. At saka soft drinks. Ako po talaga yung soft drinks, in-stop ko na po yan. Magpatest na tayo bukas. Oo. Ako mga isang buwan. Isang buwan kasi Sabay-sabay na tayo after 1 month. kasi sinimulan ko nga yung fasting ko ng morning. Wala, maging morning run natin. Sabi mo mas maganda yung morning, di ba? Sabay nila lo. Para kainin niya yung fats. Lolo ko si Manny. Kaya ako po pinipili yung fast ko ng morning katekram. Sabi po kasi ni Tito Jun, yung ano daw po, yung pagkagutom ng katawan natin, tuloy-tuloy hanggang 12 ng tanghali. So kung wala na siyang mahanap na pagkain, kakainin daw po niya yung fats. Yun po yung hahanapin niya. Tama ba, Tito Jun? Yes, sir. Kasi yung rice, yung mga tinapay, mabilis silang ma-convert into energy. Ibig sabihin kapag kumain ako ngayon, ang gagamiting energy ng katawan ko, yung kinain ko. So yung mga reserve fats ko, nandyan lang. Naka-standby lang sila. Yun yung nakikita ko ba sa Facebook, YouTube, parang dilaw na naka-ganon. Nakabalot sa bituka. Yun nga lang, medyo merong excessive pa rin. Okay lang naman yung fats, pero hindi naman yung sobra-sobra na hindi na maka-function yung ibang organs. Kasi kailangan mo rin naman talaga ng reserve energy. Base na rin sa mga napapanood ko, ay yung isang kagandahan ng pagpa-fast yung ginagawa mo. Mas maganda nga Kuya Ram, mga 2 days, 3 days fast ka eh. Kasi ang mangyayari doon, pati yung mga cells mo na mga dead cells, pati mga cancer cells, Kainin. oo, kasi tsaka magugutom ang mga cancer cells eh. Kaya lang naman nagtatrive ang cancer cells is dahil nakakakain sila. Mabilis silang dumami kasi nga meron silang pagkain nakakain. Number 1 dyan syempre, glucose, sugar. Kaya kapag nag-fasting ka, tatanggalin mo lahat ng source ng sugar, mamatay sila. So maganda siyang maging habit na, di ba, once a month mag-fasting ng mga ilang araw. Hindi ka naman mamamatay sa pagpa-fasting eh. Actually, marirejuvenate ka nga eh, yung katawan mo. Marirecharge ka lalo. Marireset yung mga pati yung mga dead cells mo, matatanggal. Mga naka-stuck na mga kung anik-anik sa katawan. Minsan feeling ko katekram, parang ang sarap ng pakiramdam yung parang kinakayod niya yung yung parang mga taba mo. Pag nagka-fast. Oo, ganun.
Tsaka iba yung energy mo pag nag-fast ka kasi nga mag-ano na yung katawan mo eh. Lilipat na siya sa fat burning eh. Magiging fat burning machine na yung katawan mo. Puro kukunin na energy ng katawan mo, puro fats na. Yung reserve energy mo na. Kaya pag nag-fasting ka, mapapansin mo, sa una ka lang parang gutom na gutom. Pero paglipas ng ilang araw, Parang alam mo makakakain ka ng 3 lechong manok sa gutom no? sa una, pero palipasin mo yon sa second day, third day, parang ibang-iba yung energy mo. Mas magaan, mas ano. So, actually, nakaano nga ako, diet fast ako ng 2 days sana eh, kaso magdo-donate ng dugo. Ako din. Hindi pwede ka. Okay. Hindi pwedeng di ako kumain. Pangano ka na to? Pangalawang linggo ng morning ano ka ba? Full fasting ka ba? Water lang ba? Water lang 2 days sana. 2 days sana. 2 days. Kaya siguro yun. Kaya. Oo, kaya. Tubig. Basta may water ka. At least water. Mamamatay yung mga cancer cell talaga. Dahil wala silang pagkain eh. Paano mabubuhay yung walang pagkain? Doon lang naman sila nabubuhay sa glucose eh. Kaya maganda siyang pang-reset. Halimbawa, once a month. Para mamatay lahat ng mga kung ano-ano. Kasi yung cancer cell nasa katawan lang ng tao yan. Kapag humina immune system mo, dadami sila. Kaya wag natin abusuin yung sarili natin, Kategram, yung kain ng kain. Tapos, Kuya Ram, kahapon, dahil nga sa mga, yun nga, yung kababayan, ganyan. Naalala ko may tanim pa pala akong turmeric doon sa likuran. Nung pagtingin ko, ang dami na palang bunga. May turmeric uli ako. Gano'ng karami? Madami. I-harvest ko pa yung iba. Pero isang planggana na yung nakuha ko kahapon. Isang planggana? Isang ganun. Planggana ganyan. Pakita natin. Ang isa sa herbal na number 1 killer ng cancer cell, turmeric. Turmeric. Pwede rin yung napapanood ko, yung malunggay, sambong, oregano, tsaka turmeric, yung 4 na yan. Yung anak niya kasi may parang stage 4 cancer na ata. Naka-survive. Survivor siya. Yun lang yung ininom niya. Yung 4 na yun. Malunggay, turmeric, sambong, tsaka oregano. Meron tayo lahat ng 4 na yun eh. Ang gagawin na lang natin, iinom. Kasi ang tawag doon kasi yung palalo sa pagkain. Hindi na Kasalanan balance. yun eh. Hindi na balance. Oo. Tsaka yung mantikang ginagamit natin sa kusina, isa pa yan. Dapat it's either coconut oil dapat or animal fats. Huwag yung mga seed oil. Kaya Long-term consumption daw ng soybean, corn, cotton seed, sunflower at canola oil. Yan ang harmful sa long term. long term. Bata pa lang tayo. Bata pa lang. Sige, ano yung mga oil na yan? Soybean, Lakasan mo ko, Steve. ito pala. Para maano ng mga Kategram. Yung long-term harmful daw po na cooking oil is soybean, corn, cotton seed, sunflower, canola, vegetable, hydrogenated, hindi naman to uso sa atin. So yung mga magandang oil naman po for long term ay yun nga, coconut oil, Olive oil. ayun, coconut oil, olive oil, avocado oil. High heat cooking po yung sa avocado. Mag-ano ka na lang, Kuya Ram doon, yung oil na gamit ni Ate Pat, coconut oil. Coconut oil. May nabibili namang nun eh, 1 galon. Kasi long term halos araw-araw may oil.
magprito ka, magigisa ka, lagi may oil yan. Ang coconut oil pala ay long term talaga ang shelf life. 1 to Coconut. 2 years. Matagal ang buhay ng coconut oil. Kasi naggagawa ko ng feeds, coconut oil ang gamit namin. Pero doon nga sa nagtitingin din ako nun tol pag sa dorm. Mahal talaga yung coconut oil saka yung olive oil. Kaysa magbayaran mo sa ospital yung tinipid mo. Yung mga possible na umanong cancer daw to na link sa mga paggamit ng mga ganong klaseng habit sa oil ay breast cancer, colorectal cancer, liver cancer, tsaka lung cancer. Yun daw yung Ano tayo ng coconut oil? Wala na kami oil din kasi. Kaya canola yung binili ni Flor nung nakaraan. daily consumption of deep-fried street foods or commercially reused oil is the primary concern for long-term cancer development. Commercial ano. Good maaari dapat boiled egg na lang. Nilaga, dami sa Boiled egg. Steam or nilaga na mga pagkain. Oh, or yung pan na hindi siya sticky, iyaan mo lang. Misa kasi gulay nga, kaso pinamprito naman, Oh. vegetable oil, coconut or canola oil. Pero daw yung basta in moderation siya yung paggamit niya. Hindi nag-increase ng cancer risk. Yun lang talaga daw repeated use, overheating na. Number one dyan sa mga fast food dahil sigurado oil dyan repeatedly. Tas yun nga to yung pangatlo, yung chronic exposure dahil nga paulit-ulit. Pa yung Tito John, sa isang fast food, may oil na linalagay sa kanin. Butter. Hindi, oil, di ba? Linalagay yung oil sa kanin. Oo. Alam mo yun, yung Oo. Ah, di ba?